9:00 na ng gabi nang may matanggap na text message si Carmela mula kay Pisio, ipapasundo daw siya ni Miguel dahil iyak ng iyak si Heidelin. Nag-aalala si Carmela kaya nagpaalam siya sa ama at iniwan ang cellphone dito, para makontak siya kung sakaling may nais itong sabihin sa kanya. Saktong paglabas ng bahay ay andan na si Pisio na nakaabang sa kanya, kaagad na pinaharurot nito ang motorsiklo at 10 minuto lang ay nandun na sila sa mansion. Nagmamadaling bumaba si Carmela at di na nakapagpaalam kay Pisio na siyang kinailing nito. Sinalubong si Carmela ni Yaya Adela. "Buti nandito ka na kaagad, Carmela. Nako, ang anak mo kalahating oras nang umiiyak, ayaw tumahan, hinahanap ka." Nakasunod lang si Carmela kay Yaya Adela habang umaakyat sa ikalawang palapag. Kinakabahan si Carmela dahil sa direksyong tinahak nila, ay alam niyang ang dating kwarto nilang mag-asawa ang tinutumbok nila. Napabuntong hininga siya nang buksan ni Yaya Adela ang pintuan at kaagad narinig ang iyak ng anak. Kaagad na nagpaalam ang matanda na mauuna sa kanila. Inay, bungad ni Heidelin sa kanya, inangat nito ang munting mga braso na palatandaang nais nitong magpakarga. Si Miguel ay seryoso ang mukha at halatang nag-aalaala sa pag-iinarte ng anak. Inabot ni Carmela ang kamay ng anak at kaagad niyakap ito at hinagka ng noo ng anak. "Inay, didi ako," kaagad nitong sabi sa ina. Napamulagat si Carmela pero wala siyang magawa dahil ang pagpapadede lang talaga ang magpapatahan dito. Tiningnan ni Carmela si Miguel at dinilatan ito ng mata. Isang maikling salita lang ang sinabi niya kay Miguel. "Tumalikod ka, panipit." Hindi pa sana tatalima si Miguel ngunit mas lumakas pa ang palahaw ni Heidelin, dahil nainip sa kahihintay kung kailan siya padedehin ng ina. Inangat ni Carmela ang suot na damit at inilabas ang dibdib. Kaagad naman na tumahimik si Heidelin nang simsimin na nito ang dibdib ng ina. Hinagod ni Carmela ang noo ng anak, upang tuyuin ang namuong pawis at ang pisngi nito na tigmak ng luha. Ilang sandali pa ay ipinikit na ni Heidelin ang mata. Ngunit patuloy pa rin ito sa pagdede sa ina. Inihiga na ni Carmela ang anak sa kama at sumunod na rin ang katawan. Dahil sa pagod ay nakatulog na rin si Carmela na ang anak ay dumidede pa rin. Tiimbagang lang si Miguel na nakamasid sa mag-ina niya na nakahiga sa kama nilang mag-asawa. Inaamin niya sa sarili na parang nilalagnat siya sa pagnanasa sa asawa, lalo at nakabuyangyang ang dibdib nito. Inayos niya ang damit ni Carmela at inianhok ang bra nito para komportable ito. Ayaw na niya itong gisingin dahil halata sa mukha ang pagod nito sa buong maghapong trabaho. Sa kanyang palagay ay mahimbing na ang dalawa kaya iniba niya ang posisyon ni Heidelin. Iginilid niya ito na malapit sa headboard ng kama at saka binuhat din si Carmela para katabi pa rin ito ng anak, at nahiga na rin siya sa tabi ni Carmela pagkatapos habarin ang t-shirt. Pabiling baliktad si Harvey at hindi mapigilan ang sarili na yakapin ang asawa mula sa likod. Magli-5 taon din siyang walang love life. Kaya ng masamyo ang mabangong katawan ng asawa ay kaagad na nag-init ang pakiramdam. Maingat niyang hinaplos ang dibdib ng asawa na medyo basa pa dahil sa laway ng anak, marahan niyang pinisil iyon at may sumirit na kaunting gatas. Nakakabilib dahil kahit na malaki na si Heidelin ay maraming gatas pa rin si Carmela. Tinikman ni Miguel ang gatas ng asawa at matamis iyon sa panlasa niya, kaya pala ayaw pa magpawalay ng anak. Masarap nga naman ang gatas ng ina nito. He is aroused with his wife's sweet milk. He left like his friends down there was twitching. Kaya dali-dali nang hinubad ni Miguel ang kanyang boxer shorts at pumosisyon sa likod ng asawa. Muli niyang hinimas ang dibdib nito at umungol ang tulog na asawa. Iyon ang naging hudyat ni Miguel para habarin ang pijama ng asawa pababa ng binti nito, at kaagad na hinimas ang alaga nito. Muling umungol ang tulog na si Carmela, at doon ay unti-unting pinasok ng mahabang daliri ni Miguel ang buka na ng asawa. Ilang urong sulong pa ng daliri niya ay nakapa na niyang basa ito, kaya inangat na niya ang binti ng asawa. Hinawakan niya ang kanyang kahandaan at ikiniskis iyon mula sa likod, at napapikit siya sa sensasyon na nag-umapaw. Ilang sandali pa ay papasok na sana siya, nang maalimpungatan si Carmela at biglang nagmulat ng mata. Muntik nang mapasigaw si Miguel nang hinawakan ni Carmela ang kanyang alaga at pinisil ito ng mariin. Many akis, galit na bulong ni Carmela kay Miguel. Mas diniinin pa ni Carmela ang pagpisil sa alaga ni Miguel, at nang magreklamo ito dahil nasaktan, ay kaagad niyang binitawan ito. Hindi ba malinaw ang sinabi ko sa'yo noon nakaraan na gusto kong mamuhay ng matiwasay,
Kaya utang na loob Miguel, huwag mo akong sasalingin. Nanggagapang ka pa, mahiya ka nga sa anak mo. Gigil na saway ni Carmela kay Miguel, dali-dali niyang sinuot ang pang-ibaba na hinubad sa kanya ng pangahas na asawa. Pinagbibigyan ko lang naman ang gusto ng anak natin na kapatid, palusot ni Miguel sa samang nanlilisik ang mata. Sinuot na rin niya ang boxer shorts niya at baka muling pisilin ni Carmela ang best friend niya. Huwag mong idadamay ang anak ko sa kamanyakan mo, kung hindi ay puputulan kita ng kaligayahan. Makikita mo, naiinis pa rin si Carmela at ipiniksi muli ang kamay ni Miguel na yayakap ulit sa kanya. Uuwi ako, kung ipipilit mo ang gusto mo, anong sasabihin ko kay Heidelin paggising niya o di kaya ay hihingi ulit ng dede, sansala ni Miguel sa asawa. Diretso ang tulog ni Heidelin, dumdede lang yan para makatulog kaya tigilan mo ako sa mga palusot mo, kunot-noo pa rin na wika ni Carmela. Walang nagawa si Miguel kundi ayusin ang posisyon ni Heidelin, inilagay ito sa gitna nila ni Carmela, nasa kanan si Carmela at nasa kaliwa naman siya, akala niya ay makakapagpapatubig na siya, iyon pala ay naunsyami pa, ano na kaya itsura ng mga swimmers niya, baka sa susunod niyang tamp isaw sa kandungan ng asawa, ay magkasinlaki na ng pelaka ang lumabas, saklap naman ang love life niya, iyon ang pinagpuputok ng butsi niya, bubulong-bulong siya nang mapansin siya ni Carmela. May sinasabi ka ba? Tanong ni Carmela. Wala, sabi ko maganda pa ang dede mo kahit 4 na taon ka nang nagpapadede. Pinkish pa rin ang dibdib mo, kinindata ni Miguel ang asawa at napakagat labi pa siya. Imbes na kiligin ay nilapiro ni Carmela ang mukha ng asawang sinuri pala ang kanyang dibdib habang tulog siya. Ikaw, pulos kamanyakan talaga ang nasa isip mo. Mariin na sabi nito na hindi pa rin binitawan ang pisngi ng asawang pasaway. Aray naman hon, dahan-dahan baka masira ang kagwapuhan ko. Ang kapal talaga, sabay talikod ni Carmela sa asawang matutuyuan yata siya ng dugo sa kay abangan. Nakatulog na sila kahit na ba ang pakiramdam ni Miguel ay pinaparusahan siya ng asawa, ano pa ba ang kailangan niyang gawin para mapatawad siya nito, iyon ang mga kaisipang naglalaro sa kanyang utak bago siya nilamon ng antok. Kinabukasan ay maagang nagpaalam si Carmela kay Miguel para umuwi, at bitbit ang anak ay hinitid sila ni Miguel, bale wala rin. Dahil imbes na bumalik sa mansion ay doon pa talaga ito nag-almusal sa kanila, hinayaan na lang ito ni Carmela at nagpatuloy sa mga gawaing bahay. Si Mang Benigno ay abala naman sa 6 na kahon ng palaisdaan, nakamasid siya sa anak na tila inaarak kung bumigay ito sa asawa. Ngunit pinanlakihan lang ng mata ng anak si Mang Benigno na worry at nagsasabi na tigilan mo ako. Nang mga nakaraang taon ay mas pinarami pa kasi ng mga amo ang palaisdaan, isa si Pisio sa katuwang nito sa palaisdaan, at talaga namang maaasahan ito ng mga Jimenez. Tatay, bingwit tayo ng isda, gusto ko kumain sa budol-budol, animo bulol na sabi ni Heidelin. Salubong ang kilay ni Miguel at hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Heidelin. Budol fight ang ibig sabihin ng anak mo, singit ni Carmela sa naguguluhang si Miguel. Biglang naalala ni Miguel ang ginawa nila noon ng asawa, kaya naintindihan na niya ang gustong ipahiwatig ng anak. Niyakag niya si Heidelin at pumunta na ng kamalig na imbakan ng mga kagamitan, at kinuha ang pala buhat doon. Naghanap ng medyo basang lupa si Miguel at nag-umpisa ng magbungkal. Ang anak na si Heidelin ay nakamasid lang sa ginagawa ng ama. Nang inangat ni Miguel ang isang bulate ay napangiwi siya. Ngunit tuwang-tuwa ang anak na hinawakan yon. Sanay na siguro ito manguha ng bulate dahil hindi man lang ito kumislot. Samantalang nandidiri si Miguel pero ayaw niya lang magpahalata sa anak. Gusto niyang magpasiklab sa anak para makumbinsi sa pakikipagsabuatan sa kanya sa panunuyo sa asawa niya. Aliw na aliw ang mag-ama habang abala sa paglalabas si Carmela sa mga damit nila. Dinig na dinig niya ang matinis na hagikak ng anak sa tuwing may huli silang isda. Nagsasampay na si Carmela ng mga nilabhan nang matapos na rin ang pamimingwit ni Miguel at Heidelin. Kaagad nilinis ni Carmela ang mga isda at niluto ang mga ito. Katulad ni Miguel, ay mahilig ang anak ng inihaw na tilapia kaya nagtira siya ng 6 na piraso na sinlaki ng palad niya. Kumuha siya ng mga gagamitin na sangkap sa gulayan at iyon ang ginamit para sa sausawan. 11:30 nang tumigil sa pagtatrabaho si Mang Benigno at Pisio kaya inaya pati ni Carmela ang mga ito. Napansin niyang nakanguso si Miguel sa ginawa niya. Akala nito ay hindi niya nahal ata ang sadyang pagpapakyut sa kanya.
ngunit lahat ay balewala para sa kanya. Aliw na aliw si Heidelin dahil doon silang lima sa labas ng bahay na nanghalian, tulad ng nakagawian ni Heidelin ay para itong kuting na ayaw humiwalay sa ama. Nagpakandong ito kay Miguel at nagpapasubo pa ito sa ama, malugod naman na inis ikaso ang makulit na anak at panay tingin kay Carmela. Naiiling si Mang Benigno sa mga pakana ng manugang, ngunit pinabayaan lamang ito upang hindi madismaya ang apo. Si Pisyo ay gustong matawa sa amo na nagpapapansin sa asawa, naaaliw ito sa ideyang tiklop ang amo sa di inaasahang katarayan ng asawang inabandona noon. Saksi siya sa naging maikli ngunit matamis na pagsasama noon ni Miguel at Carmela, mahiyain pa noon si Carmela. Ngunit ngayon ay natural na lumabas ang katarayan sa asawang muling gustong pumasok sa buhay ng mag-ina nito. Hapon na umuwi si Miguel, hinintay niya kasi na magising si Heidelin para magpaalam dito at nangakong babalik bukas ng umaga. Sa daan pa uwi ay nabasa ni Miguel ang text message ng ina, pinapapunta siya nito sa Manila para sa series of tests para sa pamangkin. Pagkarating sa mansion ay kaagad na tinawagan ni Miguel ang ina, idinayal ang cellphone niya at nang sinagot ng ina ay bakas sa boses nito ang pagod. "Hello mom, kumusta? Okay lang anak, kailangan mo lumuwas ng Manila para sabay na kayo magpa-test ni Isagani, kung sino sa inyo ang compatible na mag-match para sa operasyon ni Brigan." "Okay mom, pero baka malate na ako ng luwas, kailangan ko pang magpaalam kay Heidelin, nakapangako kasi akong dadalawin ko siya bukas ng umaga." Kinabukasan ay maaga si Miguel sa mga Ocampo, nagpaalam siya sa anak at wala naman itong naging tutol. Ngunit sangkaterbang tanong ang kailangan niyang sagutin ukol sa nabanggit niyang pinsan nito na si Brigan. Nang makaalis na ang ama ay nag-usisa ulit si Heidelin kay Carmela, "Nay, sino ba si Brigan? Hindi ba sabi ng tatay, anak ng tita Brianne mo? Ay hindi na lang ako ang baby nila lola?" May himig ng panibugho ang boses ni Heidelin. "At bakit ganyan ang boses mo anak?" usisa ni Carmela sa anak. Alam ni Carmela na may pagkaselosa ang anak, kaya habang maaga ay nais niyang ipaliwanag dito na hindi magandang ugali ang pagiging selosa. "Anak, bakit naman parang nagseselos ka na kaagad sa pinsan mo, ate ka ng pinsan mo na si Brigan dahil mas matanda ka ng 2 buwan sa kanya, ayaw mo nun may kalaro ka na?" tanong ni Carmela sa anak. Nakanguso pa rin si Heidelin at parang ayaw nito sa ideya na may kaagaw na siya sa atensyon sa mga lolo at lola nito. Inay, ibig sabihin, hindi na ako love nila lola at lolo kasi may bago na silang baby, usisa ni Heidelin. "Hindi anak, syempre mahal ka pa rin ng lola at lolo pero may kalaro ka na. Ayaw mo ba anak, mabait naman siguro si Brigan." Muling ipinaliwanag ni Carmela sa anak na hindi nito dapat ikabahala ang pagkakaroon ng pinsan, at hindi maganda ang magselos sa atensyon na ibinibigay ng mga Jimenez sa pinsan nito. Hapon nang makatanggap ng tawag si Carmela, hindi niya kilala ang number ngunit sinagot na rin ito at baka importante. "Hello," alanganing sagot ni Carmela sa tawag. "Hello, honey, kumusta ka na?" Nang hindi sumagot si Carmela ay nagpatuloy si Miguel, "Baka hindi ka agad ako makauwi, pwedeng makausap si Heidelin," hiling ni Miguel sa asawa. "Anak, may tawag ka mula kay tatay, nais kanyang kausapin." Iniabot ni Carmela ang cellphone sa anak na dali-daling lumapit sa ina. "Hello tatay, miss na kita, kailan ka po uuwi? Bilhan mo ako ng pasalubong na tinapay ha?" Bungad ka agad ni Heidelin sa ama. "Baka matagalan pa anak, kailangan pa ni tatay magpasuri hayaan mo at pag-uuwi ko bibilhan kita ng maraming tinapay." Marami pa ang napag-usapan ng mag-ama pero hinayaan na ni Carmela ang mga ito, inabala niya ang sarili sa paggayat ng mga gulay na ulam para sa hapunan. Matuling lumipas ang mga araw at 1 linggo na ang nakalipas mula nang nagpunta ng Manila si Miguel, at hanggang ngayon ay hindi pa ito nauwi na siyang ikinabugnot ni Heidelin. Sa tuwinang tumatawag ang ama, ay humihikbi ito at inaaya na si Miguel na umuwi para namang pinipiga ang dibdib ni Carmela kapag hinahanap ang ama nito sa kanya. Kaya nang muling tumawag si Miguel ay kinausap si Carmela ng biyenan, na kung maaari ay magtungo silang mag-ina ng Manila. Hindi kaagad nakasagot si Carmela sa naging hiling ng biyenan, kaya sinabi niyang tumawag ulit makalipas ang 1 oras. Nagpaalam si Carmela sa ama kung okay lang ba na magpunta silang mag-ina sa Manila, ayon na rin sa hiling ng mga biyenan, dahil namimiss na nila ang apong si Heidelin.
Ikaw Carmela, nasa iyo ang desisyon, malaki ka na at kung anuman ang magiging pasya mo tungkol sa inyong mag-asawa ay wala akong tutol, naisip ko rin na kailangan ni Heidelin ng isang buong pamilya. Kaya kung muli mong tatanggapin si Miguel ay nasa sa iyo ang desisyon. Mahabang litanya ni Mang Benigno sa anak. Tay naman at bakit napunta sa amin ni Miguel ang usapan, si Heidelin lang naman ang gusto niyang makita, kunot noong tutol ni Carmela sa ama. Carmela, lalaki din ako kaya alam ko ang iniisip ni Miguel, natural naman iyon at sa mata ng tao at ng batas, ay mag-asawa pa rin kayo lalo at malinaw na wala kang kasalanan sa kanya, dahil sa pag-amin ni Brianna, huwag mong hayaan na tuluyang mawasak ang inyong pamilya dahil doon tadhana na mismo ang muling nagtagpo sa inyo. Huwag mong ipagkait ang isang buong pamilya para sa apo ko, kakangiti na osel ng amang nagnanais mabuo ang pamilya ng anak. Kinagabihan, ay nag-empake na si Carmela ng kaunting damit niya at mas marami sa anak na si Heidelin, excited na ito sa pagluwas bukas ng Manila. Pinag-isipan niya rin ang naging mungkahi ng ama at napabuntong hininga, kung para sa kaligayan ng anak, ay baka pwede niya ulit pagbigyan ang asawa na muling makapasok sa buhay nilang mag-ina. Kinabukasan, automatikong nagising si Heidelin, masiglang-masigla ito na kumain ng almusal at pagsapit ng alas 6, ay bumusina na ang sasakyan ng mga Jimenez, ang van ang gagamitin nila sa pagluwas at si Mang Serapin ang driver, at dahil sanay na si Brianna sa matanda ay walang humpay niya itong kinausap habang nasa biyahe, 2 oras pa ay muling nakatulog si Heidelin. Hinayaan na ni Carmela na mahiga ito pagkatapos lagyan ng travel pillow sa bandang leeg ito, pinosisyon niya ito para maging komportable at ilang sandali pa ay nakatulog na rin siya. Hindi niya namalayan na nakarating na pala sila sa Manila. Isang mahinang tapik ang nagbalik sa diwa ni Carmela, at nang imulat ang mata ay ang nakangiting mukha ni Miguel kaagad ang bumungad sa kanya, gusot ang mukha at naghikab pa si Carmela at saka minuwestre kay Miguel ang anak na tulog pa. "Welcome to Manila hon, halika ka at pumasok muna tayo," wika ni Miguel habang dahan-dahan niyang kinuha at kinarga ang anak. Nakasunod lang si Carmela sa asawa, at nasa bandang likuran naman si Mang Serapin na bitbit ang kanilang mga gamit mag-ina. Pumasok sila sa isang magarang townhouse na yari sa Tessa, moderno ang style nito at ayon kay Miguel ay bahay iyon ni Brianna na inuupahan, marangya ang interior design, at halatang pulos mamahalin ang mga muebles na nasa loob ng bahay na halos gawa din sa mga matitibay na kahoy. Sumunod lang si Carmela kay Miguel nang pumasok sila sa isang silid. Kaagad inilapag ni Miguel ang tulog pa rin na si Heidelin sa kama, wala ng sapatos si Carmela, nagyapak na ito sa sasakyan pa lang pagkalapag sa anak ay kaagad na sinunggaban ng halik ni Miguel ang asawa, napaawang ang bibig ni Carmela sa gulat, kaya sinamantala kaagad iyon ni Miguel. He insistently sucked her lips while his hands are busy caressing his wife's body. Hindi na niya binigyan ng pagkakataon si Carmela na pumalag, bahala na kung para rito at dadaanin niya ulit ito sa Santong Paspasan, hindi na siya muli pang makapaghintay na makaniiga ang asawa. Mababaliw na siya kung pipigilan siya ulit nito, ilang sandali pa ay kusa ng guma, ganti si Carmela sa kanya na siyang ikinatuwa ni Miguel, kaya kaagad niyang ipinaloob ang kamay sa damit nito at tinanggal ang bra nito, kailangan niyang bilisan at baka magbago pa ang isip ng asawa. Dahil nasa kama si Heidelin, ay doon sa walk-in closet dinala ni Miguel si Carmela, may isang sofa bed doon, hinubad na ni Miguel ang kanyang t-shirt pati ang cotton shorts, at ang boxer na lang ang naiwan, kaagad rin niyang tinanggal ang pangilalim ni Carmela kasama na ang underwear nito. Tumambad ang katawan ng asawa sa harapan ni Miguel, nakakasilaw pa rin ang kaputian nito na labis niyang pinanggigigilan kahit noon pa man, halos gabi-gabi niyang katalik ang asawa noon, at madalas ay hating gabi na niya ito tinatantanan. Mas lalong gumanda ang hubog ng katawan ni Carmela kumpara noong wala pa silang anak, mas naging malapad ang balakang nito at nanatiling maimpays ang puso nito, wala man lang siyang makitang stretch mark sa makinis pa rin nitong tiyan. Bumaba ang halik ni Miguel sa leeg ng asawa, sandali niyang pinagsawa ng labi sa makinis nitong balikat, bago pa daus-dus na pinaraanan ng halik ang pagitan ng mga dibdib nito. At saka sinimsam ang korona nito, umaani ng isang halinghing iyon mula kay Carmela, ang kamay ni Miguel ay andan na sa pagitan ng hita ng asawa at kaagad hinimas ang hiwa nito. Napaungol si Carmela sa ginawa ni Miguel, maging siya ay tila nalulunod sa pagnanasa sa tagal na walang kaulayo.
ay para din siyang nilalagnat sa ginagawa ng asawa. Napaawang ang kanyang labi nang lumuhad sa kanyang harapan si Miguel, pinahiga siya nito sa sofa bed at walang babalang sumubsob ito sa pagitan ng hita niya. Mas pinaghiwalay ni Miguel ang mga hita ng asawa, at pinasok ng dila nito ang bakana ng asawa. Gusto niyang itong pasukin pero kailangan muna niyang ihanda ang katawan ng asawa. Sa halos 5 taon na walang kaniig ito ay tiyak siyang muli itong masasaktan. Nang narating ni Carmela ang sukdulan ay sinalulahat ni Miguel ang damaloy nitong katas. Pumosisyon siya sa ibabaw nito at hinawakan ang kahandaan. Itinutok sa bakana nito at saglit na ikiniskis pataas pababa. Bago unti-unti niyang pinasok ang mamasa-masa pa rin nitong alaga, nagtagis ang bagang ni Miguel sa sarap ng pakiramdam ng unang medama ang mainit-init na loob ng asawa. Ninamnam niya ang unang baon ng kahandaan sa asawa, at kaagad niya itong isinagad ng paunti-unti. Masakit din ang ulo ng kanyang betuta, dahil banat na banat ang lagusan ng asawang sumikip ulit sa pagdaan ng panahon. Kitang-kita ni Miguel kung paanong sinusupil ni Carmela ang mga ungol at halinghing. Sa takot na makalikha ng malakas na ingay at baka magising si Heidelin, hudyat yun sa kanya para umpisahan ang pananalaki sa asawa. Mariin ang kanyang paglabas-masok at ang kaninang mabagal ay dumobol ang bilis. Naririnig na niya ang ungol at halinghing ng asawa at ang unti-unting pagkipot ng lagusan nito. Mas binilisan pa niya ng madamang nanigas na ang hita ni Carmela. Tanda ng pag-abot nito ng rurok ng kaluwalhatian, pinigil ni Miguel ang sarili na ilabas ang kanyang katas, at mas binilisan ang pag-ulos. Ilang sandali pa, ay sabay na nilang naabat ang dako paroon. Nang maubos niyang ideposito sa loob ng asawa ang katas, ay dahan-dahan niyang hinugot ang alaga, at banayad na muling hinalikan ang nakaawang panglabi ng asawa. I love you hon, salamat sa muling pagtanggap mo sa akin sa buhay mo. Buong pusong saad ni Miguel sa asawang tila lasing pa sa pinagsaluhan nilang sandali. Nagulat sila nang biglang pumalahaw ng